para ipakita ang tunay na estado ng ating bansa. Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. Mr. President, Executive Secretary, Bingbong Emil Deldea, Senator Bongo, fellow cabinet members, mga kababayan ko, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa ating pong mabalita po ngayon ay bibigyan po natin ng analysis yung mga figures na nai-present po natin kanina po, Mr. President. And then also yung aming preparation sa 3-day National Vaccination Day. Sir, yung mga figures po nito, kung titingnan po natin, yung ating complete doses, naka-40% na po tayo, naka-40%, 41% based on the data natin sa ating mga tinatawag natin sir na mga adult population. And then kung titingnan po natin yung the gap between the first dose and second dose, tumataas po siya at nakita po natin na more or less 7 million po ang taas ng first dose, second dose. Meaning, tumataas po yung ano natin. Pagka tumaas po ang first dose, yung percentage na po, Mr. President, ibig sabihin po, tumataas na rin po yung ating vaccination rate. Kung titingnan po natin yung ating 49.45%, ito po ang target po natin dito, gawing 70% before the end of November. And then also, ang balak po natin, itong second dose, ay iakyat din natin ng 70% before the end of December. So, ang kagandahan, Mr. President, paakyat ng paakyat ang ating highest weekly output. Nung last week po, ng pag-report namin po sa inyo is 5.4, ngayon po 5.5. Meaning, lumalapit na po tayo sa ating monthly output na at least maka 25 million po ngayong November. So, yung ating pong output po ngayong araw at saka ngayong linggo ay talagang malaki po ang improvement and we are very confident to surpass the 1.5 million mark. Next slide, please. Sir, kung titingnan po natin, ito po yung ating details ng ating 7-day daily average. Kung makikita po natin na Wednesday, Thursday, Friday, nagkaroon po tayo ng 3 million sa isang consecutive days. Ito po to, kung titingnan po natin sa global data, yung 797, number 8 po tayo sa global data, number 8, na pinaka-highest output. At ang po natin is number 4 po tayo doon sa ASEAN, output po natin. So kung makita po natin na yung ating highest weekly output ay isa sa pinakamataas doon po sa ating tinatawag na global output natin sa vaccination. Next slide, please. Sir, ang ating total vaccines received is 123, meaning 60 million Filipinos can only receive their vaccines, 2 doses. Ang maganda po dito ay ang ating donations from COVAX at saka po donations sa bilateral, it comprises more or less 35 million. Sa ngayon po, ang ating volume po na nasa ating warehouses is 53 million. And then, mayroon pa pong darating po na 17 million. Ito po, pagka po dumating ang 17 million, aabot na po tayo ng 140 million doses. Meaning, yung ating quota for the year of 70 million, makukuha po natin. At yung darating po ng December, yung po pwede na po nating ilaan po sa first quarter ng 2022. So, makikita po natin na itong 17 million po nito, pagka pinag-add po natin to is 140 million. Next slide, please. Sir, tingnan po natin ngayon ang mga vaccination administration update by region. Ang report po ng ating Metro Manila Council at ang ating MMDA, meron na po silang 101.92%. Dahil po sinama po nila dito, kasama na po ngayon ang vaccination ng ating mga children. And sila po, 92.12% na po ang kanilang fully vaccinated. Ang CAR po ay sumusunod po na 56% ang kanilang first dose and also 44% ang kanilang second dose. At ang Region 11,
Region 4A, Region 3, Region 10, Region 1, at Region 6 and 7, humahabol na rin po. At makikita po natin na yung mga region ng Region 11, CAR, Region 4A, at saka yung Region 3, ay meron na pong more or less 40% na fully vaccinated na po ang kanilang mga constituents. And nakita po natin yung Region 2 ay humahabol din po ang Region 2 dahil meron na po silang 47.70% na first dose at meron na po rin silang 31% na second dose. Ngayon po, Mr. President, ibibigyan ko po kayo ng briefing sa mga different cities naman po na matataas ang ating mga vaccination rate. Next slide, please. Next slide, please. So kung makikita po natin, dati nagkaroon po tayo ng NCR plus 4, NCR plus 6, kasama po ang Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna. Ang kagandahan po dito, ito pong mga area po nito, tumataas na rin po ang kanilang vaccination at nag-a-average na more or less 60% na po ang coverage ng kanilang first dose. And then more or less, ang kanilang pong average po is more or less 45% ng kanilang fully vaccinated. At nakikita po natin dito yung Cebu, meron na po siyang 68% first dose at 54% na second dose. Yung Davao City po, nakita po natin, meron na pong 73% ang first dose. Ito po, nakibig sabihin, nakakota po na ito ng November dahil ang target po natin sa November, at least may 70% po tayo. And then, yung Angeles City, 86% ang first dose. Yung Baguio City, sir, napakataas, 106% ang kanilang first dose. Meaning, wala pong hesitancy, may 106%. Kasama rin po yung mga taga-Benguet na pumupunta po sa Baguio City. Zamboanga, meron po silang 57%. And then Iloilo City po, malaki rin po ang kanyang percentage, 115% kasi ang mayor po dito, lahat ng mga probinsya ng Iloilo, sinasama niya na rin po. At makikita niyo rin po yung kanyang second dose, naka 102% na po siya. At mabilis din po yung kanyang vaccination sa mga children. Then nakita rin po natin Ormoc, nakita natin to 70%, and also nakita natin 45% din. Yung Mabalacat, ito po sa Pampanga, isa rin po to na mataas ang nakita natin na coverage, meron po siyang 99%. And then 87% ng kanyang fully vaccinated. And also yung Antipolo, meron pong 85% ang kanyang first dose, and then 65% po ang kanilang second dose. Kung makita po nyo, Mr. President, ito po yung mga cities na binigyan po natin ng prioridad dahil nung dati po tumataas din po yung kanilang mga kaso. Ito po mga area po nito, nung sa ating first wave at saka second wave, talagang ito tinamaan din po ng mga matitindi, lalo na po yung Iloilo City at Davao City, and also yung Cebu City, talagang tinamaan po ng matindi nung mga variant, Delta variant na tumama po sa atin. Next slide, please. Sir, ito naman po yung ating National Vaccination Day preparation. Kanginang 1 o'clock po, miniting po namin ang lahat ng mga organizers at saka yung mga participants. 193 of them participated during our conference meeting sa preparation po sa ating National Vaccination Day. Ang target po natin ay makabuo tayo from 5,000, makabuo tayo ng more or less 10,000 sites. And from 25,000 vaccinators ay makabuo po tayo ng 50,000 na vaccinators. Ito po ang mga primary agencies na involved, yung IATF, DOH, NTF, DND, and DILG, which is basically silang in charge of mobilization, integration, preparation and vaccine stockpiling, supervision and setting up targets by regions and LGU. While the DepEd, the CHED, and TESDA will provide vaccination sites with their schools, augmentation to the vaccination team, yung clinical and screening, and medical and nursing students as vaccinators. So, si Secretary Popoy po, naglabas na po ng joint memorandum with DOH na pwede na po yung ating mga nursing students at saka yung medical students as vaccinators. They are also involved on demand generation, the vaccination of students and teachers and school personnel. We will push that by the end of the year. Kailangan po na talagang 90% na po ang lahat ng mga estudyante, teachers at mga school personnel. Next slide, please. Sir, ito po yung instruction niyo po na immobilize na po natin ang ating mga service personnel, ang AP, PNP, Coast Guard, Bureau of Fires, Bureau of Jail and Management, at saka isama na po namin yung DOTR. Sir, yung ating mga Riders Association, yung mga big bikes at saka yung mga bikers, nag-volunteer din po
gusto po nila na sila po tumulong, sila po yung makakot ng mga tinatawag natin na mga vulnerable citizens like mga seniors, sila rin po ang bibigay ng mga information drive. Sabi nga po yung riders, sir, malaki raw po na organisasyon to. Sila po pupunta po sa mga dulo-dulo mga area. So ang gagawin po natin yung AP at saka PNP and Coast Guard, they will be in charge on mobilization and integration to help the NBOC and the DOH on the mobilization aspect. And also because considering that they have a very robust logistics and transportation fleet, tutulong rin po sila sa mga transportation sa ating mga bakuna, lalo na po yung mga aircraft at saka mga helicopters. And then yung mga nurses and doctors, military nurses and doctors and reservists, at saka po yung mga pulis natin na mga doktor at mga nurses at iba pang mga reservists ay mag-augment din po ng vaccinators. And then they will offer yung mga camps nationwide as vaccination site. And also they will provide security marshals and the hauling and transportation of the vaccines. Yung po pinag-uusapan namin ni Secretary Anyo, sila na po ang magbabahay-bahay, yung mga pulis po natin. Sila po magbabahay-bahay lalo na po sa mga areas na mga congested areas. At saka yung military naman po, sila naman po ang maghahakot dun sa mga geographically isolated areas, lalo na po sa mga island. And then yung DOT, DOTR, DOLE, DSWD, and other government agencies, they will support the vaccination programs by vaccinating tourism personnel, transport sector, OFW, seafarers, and frontline workers. Particularly yung DSWD po, sila po yung talagang nahandun sa loob ng mga tinatawag natin, mga porpis. Sila rin po ang ating gagamitin para at least mahikayat po yung ating mga tinatawag natin mga indigent at saka informal settlers and workers. Next slide, please. And then yung kasama na po natin dito yung mga private sector, yung different medical association. Actually, sir, yung vaccination day is an idea by the Philippine Medical Association at saka the Philippine Pediatric Society. Kasama rin po dito yung religious sectors, yung mga Catholic Bishop of the Philippines at saka yung mga religious groups and NGOs. They will provide yung tinatawag natin mga vaccinators and volunteers. Demand and generation, nakita po natin yung mga religious, napakalaki po ng kanilang mga influence. So we will also use yung kanilang mga tinatawag na mga cathedrals and also the different churches na maging ano rin po, a venue for vaccination like what we are doing to Quezon City. And also they will provide LGU advices, resources, and venues, and also vaccination sites. For the National Vaccination Operation Center, Regional Vaccination Operation Center, the Local Vaccination Operation Center, yung Local Vaccination Operation Center, ito po yung tinatawag natin sa mga LGU. Nandito rin po yung tinatawag nating National Adverse Effect Council, na sila po ang titingnan ng safety ng ating vaccination, and also with the different LGUs. So the LGUs will activate the different vaccination operation center. They will capacitate the LGUs, for example, yung provinces, tutulungan nila yung mga municipalities nila, and then yung mga barangays, ay tutulungan din ang mga different municipalities and cities. So they will manage yung supply and cold chain inventory and administration. They will be in charge of stockpiling the vaccines in the regions and the provinces and even in municipalities and cities. And then they will be in charge also of the deployment and administration of vaccines. And they will ang aim po natin, sir, is 5 million per day target, or more or less 15 million doon po sa National Vaccination Day. And then besides from that, ang kailangan din po natin is to ensure safety and efficiency and minimum wastage. Kasi nakita po natin, we will be deploying more or less 15 to 16 million vaccines. And we wanted that there will be minimal wastage in terms of yung tinatawag natin na mabulukan po tayo ng ating mga bakuna. Next slide, please. Sir, ito po yung pinakaano po namin na last statement, that the best Christmas gift that we can give to ourselves and our families and our friends and co-workers and everyone in our community is to have ourselves vaccinated. So our advice is to get the COVID-19 jab now so we can have a better and safer Christmas. And considering that there is a rising cases in Europe for the unvaccinated, we advise that we have to get the COVID-19 jab and be a hero to your family and community. So our mantra is to get vaccinated soon as possible time. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Galvez. We go now to Secretary
Dua-dua nyo. Please put my slide. Magandang gabi po, Mr. President, Executive Secretary Salvador Medjadella, Senator Bongo, fellow public servants, mga kababayan, magandang gabi po. Ang unang ulat ko po ay dahil po tayo ngayon ay nasa alert level system na, ang nagaganap na granular lockdown sa buong bansa. Please, next slide. Dito po, Mr. President, makita po natin na ilang lugar na lamang po ang under sa granular lockdown. Sa 39 city municipalities o 189 barangays, makikita po 299 na lang po ang nasa granular lockdown areas sa buong Pilipinas na nakakaapekto sa 443 households. Makita po natin sa National Capital Region, 14 na lang ang ating natitirang under the granular lockdown. So, ibig sabihin po talagang napaganda at bumababa ang ating mga numero. At ito po ay nakaka-apekto sa 44 households na lamang. Next slide. Dito din po sa ating recorded violations na natala nitong nakaraang linggo, bumaba rin po ang mga violators. Nakita po natin dito ang not wearing of face mask, nasa 62,000 na lamang, 789 ang mass gathering violation at 29,616 ang no physical distancing. Ang ibig sabihin po nito ay nakita natin na sumusunod naman ang ating mga kababayan. Bagamat makita natin na talagang nagdagsaan ang ating mga kababayan sa paglabas, siguro po ay nasabik lamang sila dahil sa matagal na lockdown noong nakaraang 1.5 year. Pero makita po natin na huhupa naman ito. At kahapon po ay umikot kami at nakita namin na sumusunod naman ang ating mga kababayan sa minimum public health standard. Next slide. Ito naman po, Mr. President, yung ating updates sa anti-illegal drug operation. Nakapagsagawa tayo ng 734 anti-drug operation at nakapag-aresto ng 1,049. 32 naman ang nag-surrender at 2 ang nasawi sa ating operations. Sa kabuuan, 35,634,404 worth of shabu and marijuana ang ating kumpiska itong nakaraang linggo. Next slide. Ito naman po, Mr. President, ay magbibigay ako ng ulat sa progress ng ating support to Barangay Development Program. Marami po kasing issue ang lumalabas dito. At gusto po natin ipakita kung saan napupunta ang pera ng bayan at sino po talaga ang nakikinabang sa mga projects na to. Sa ngayon po, out of 42,046 barangay sa buong bansa, sa ilalim ng SBDP 2021, 822 barangays po ang nasa ilalim o nagkaroon ng mga projects. At ito po ay 2% lamang ng ating kabuang barangay sa buong Pilipinas. At sa fiscal year 2022 po, ang ating pinopropose ay magkaroon din ng support to Barangay Development Program sa 1,406 barangays. 3.3% po yan ng total barangays natin nationwide. Ngunit ito po ang mga barangay na dapat mabigyan ng tulong, serbisyo at kaunlaran dahil po sa mga sumusunod na dahilan. Next slide. Una-una po, ang mga barangay na ito ay napailalim sa kontrol ng mga teroristang komunistang rebelde. At sa tagal ng panahon, ngayon na lamang po sila na konsiderang cleared ng AFP at PNP. Ikalawa, dati po itong bahagi ng basing guerrilla at zonang guerrilla ng CPP-NPA. At ito po ang pinagmumulan ng mga NPA recruits, lalo na po sa mga area ng ating mga IP brothers. Ikatlo, ang mga barangay na ito ay kabilang sa tinatawag na geographically isolated areas na malayo sa sentro ng komersyo at merkado. Mga lugar po na walang kuryente, walang kalsada, at walang potable water. Ikaapat,
Ang mga barangay na ito ay kabilang sa pinakamahirap na komunidad sa bansa na may mataas na poverty incidence rate. At ang ikalima, matagal nang hindi nakakatanggap ng programang pangkaunlaran at iba pang serbisyo mula sa pamahalaan ang mga barangay na ito dahil na rin po sa kababayaan ng mga dumaang administrasyon. Next slide. Dito po, Mr. President, nais ko lang ibahagi ang mga proyekto ng ating SBDP. Base po sa report mula sa ating mga regional and provincial offices as of November 15 sa mga infrastructure projects, makita po natin ang validity po ng ating 16.4 billion budget ay 2 taon hanggang December 2022. At makita po natin na on time, on schedule naman po tayo. Sa ngayon po, ay meron tayong 1,031 na projects na nasa procurement stage, 661 naman po ay ongoing constructions. At 31 naman po ay completed na at pinapakinabangan na sa out of 2,318 projects. Next slide. Gusto ko lamang po i-highlight ang mga ongoing at completed projects ng Support to the Barangay Development Program. May nakalang 11 billion para sa farm-to-market road projects sa 757 barangay. Mahigit 525 million naman ang inilaan para sa pagpapatayo ng barangay health stations. Total of 160 barangay health stations. Mahigit 594 million pesos ang allocated sa 152 school building constructions, habang nasa 2.4 billion ang allocated para sa 522 water sanitation programs. 159 barangay sa makikinabang sa rural electrification projects, habang 25 barangay ang naitatalang benepisaryo ng construction, rehabilitation, and repair ng mga existing facilities. Sa housing projects naman, 7 housing project sa 7 barangay ang binigyan ng kabuuang 22.4 million pesos. At may inilaan din po tayong 177 agricultural at livelihood programs na umaabot sa 284.45 million pesos. At assistance to indigent Filipinos sa 73 barangay na nakakalaga ng 118.54 million pesos. Next slide. Ang mga proyekto sa ilalim ng SBDP ay sadyang pinograma at pinag-aralan upang mabigyan ng solusyon ang pangangailangan ng mga barangay na nooy nasasadlak sa problemang pangkapayapaan at iba pang suliraning pangkatahimikan. Sa tulong po ng SBDP, nagkaroon ng pagkakataon ang mga barangay na ito na maging benepisaryo ng mga programang pang-infrastruktura, pangkabuhayan, upang maiahon sa kahirapan ang mga komunidad na dating nasa ilalim, kontrol o pananakot at impluensya ng CPP-NPA. 31 proyekto ang pinondohan sa ilalim ng SBDP na natapos na. At makikita naman natin sa slideshow na ito kung paano nagbago ang tanawin ng mga liblib at malalayong barangay. Nabigyan din ng hanap buhay at panibagong panimula ang ating mga kababayang may hirap sa tulong ng mga livelihood projects tulad ng pagbili ng mga pananim na binhi at talagang manok. Naniniwala po ang NTF-ELCAC na under po sa inyong mapamumuno na malaki ang mawawala sa mga umaasa nating kababayan kung hindi may pagpapatuloy ang implementasyon ng SBDP dahil babawasan ng pondo. Ilang dekadang salat sa tulong at kalinga ng pamahalaan ng mga komunidad na ito. Kaya marapat lamang na ibuhos natin sa kanila ang mga programang aalalay sa ating mga kababayang makabangon mula sa kahirapan. Kung mamarapatin po ninyo, Mr. President, naganda po ang Project Management Office ng maikling video dokumentaryo upang inyo pong marinig mismo sa mga benepisaryo ng SBDP ang kanilang saloobin patungkol sa programang ito. Please, next slide.
Hindi, pinuntan pa ako sa kanya. Manitang-tarong kami tayo ng hindi kami iyak kailangan ba dito. Inuwag parap kami ti tatlo bigat. Siyempre masapa kami nga panjitang talon. Bawanan ka kami nga panlag ito yung dati gwardiya dito yung pulpuls kasi kami. San kami nga makasalog ti masapa. Urayin ni nga aglawag nga gusto sana kami pasalugin. Hindi kasi mo lang ti maram. Tanda kami nga tanda nga ibaga nga sang kaya nagpapatari. Hindi masapon masaksak ba kayo nga agawin. Hindi mo awandan. Slowly nga pumintintos di pinagbiyagan na kasi siyempre makatrabaho pinasyahan. Marami kaming ethnic na gamitin na yung obrahin. Mapan nga dumuras mo din mga talaga nga masinsin at pinigil ka. Nadumot na ganyan umay nga proyekto. No, karon gusto na mo ang nasugdang mga project mapadayon gayod ang pagpaabot sa among barangay. Aron mas lalo pang magmalinawon kami ug maharuhay na usab. Makatilaw pud mi sa kinabuhi sa uban nga haruhay. Ako si Marisa Chotelo Labi, ang punong barangay sa Barangay San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Usa kini nga proyekto ang naaprobahan tungod kay nasinati namo pila na kadekada nga mismo kami barangay officials labi na gyud sa mga residente diri sa Aplan nga area, dili lang sa Aplan Lowland, and then particular lang gyud diri sa Aplan area masinati gyud namo ang kalisod sa dalan panahon ug ting-ulan. Niabot ko din sa San Carlos 1995 ba karon mao ni karon ang among kahimtang kay sukad kaniadto hangtod karon pa gyud ni mabuhat pa gyud pila na katuigan ang niagi kay wala pa may mga motor kayo sa una karon bintaha gyud ni karon kay dako kay kapuslanan ng dalan Ayat ta iha masiminto na yan sa dalan day sa mga produkto day mga pamulaon ha mga labo mga yan sa Bingala mauwit day diretso di ta merkado dahil hari kayan malisdan ho pagbiya day ta may doon man sa dalan may doon simentadon man. Next slide, please. Mr. President, ang validity ng SBDP 2021 PAN na inilaan sa 822 barangays ay hanggang December 2022. Karamihan sa mga proyekto ay infrastructure projects at ang lahat ng ito ay matatapos at mapapakinabangan ng ating mamamayan bago pa man po matapos ang inyong termino. Samantala ay masisimula naman natin ang mga SBDP 2022 projects para sa 1,406 barangays sa first quarter ng 2022. Mayroon pong 1,295 LGUs ang nagpasa ng resolution na sinusuportahan ng SBDP for fiscal year 2021 at 1,825 naman po ni LGUs ang nag-issue ng resolution para suportahan ang SBDP for fiscal year 2022. At noong pong September 20, 2021, ang League of Provinces of the Philippines ay naglabas ng GA Resolution number 2021-009 supporting President Duterte's anti-insurgency program and urging Congress to approve the proposed 28.12 billion allocation for the Barangay Development Program for the NTF-ELCAC in the 2022 General Appropriation Bill. Ito po ay pirmado ni Governor Jose Riano, ang Deputy Secretary General, Governor Presbiterio Velasco Jr., National President, at Governor Daquila Carlo Cua, National Chairman. Mahalaga na may pagpatuloy ang SBDP dahil ang pag-unlad ng mga komunidad nito ang sagot sa kahirapan at sa ilang dekadang suliraning dulot ng mga teroristang komunistang rebelde. Ang mga programang katulad ng SBDP ang susi upang sa wakas ay matuldukan na ang insurhensiya sa ating bansa. Yan lamang po, Mr. President. Maraming pong salamat. Thank you, Secretary Anyo. Ang susunod, unahin na muna natin si Director General sa
FDA, Rolando Enrique Domingo. Yes, sir. Magandang gabi po, Mr. Yes, President. Magandang gabi po kay Senator Bongo, kay ES, tsaka sa mga miyembro po ng kabinete. Meron lang po akong konting update sa mga bakuna po na ginagamit natin, lalong-lalo na po yung inaabangan na additional third shot or yung booster shot na tinatawag. Meron po tayo sa ngayon na under emergency use authorization na 8 bakuna na ginagamit. So marami po sa atin, iba-iba ang bakunang natanggap po ng mga tao. Na pinakamarami po yung Sinovac, which is half of the vaccines that we have administered so far. Pagkatapos po yung iba ang Pfizer at yung pong AstraZeneca, susunod po yung mga Moderna, Janssen. Next slide please. Ngayon po ang dumadagwing naman din yung Sputnik. Ngayon po yung mga EUA holder, yung pong mga manufacturer ng mga bakuna na to, nag-apply po sila ng variation or amendment sa kanilang EUA para magdagdag po ng pangatlong dose ng bakuna doon po sa kanilang bakuna na ginawa. Ito po yung Pfizer na nag-apply po ng third dose ng Pfizer din po, AstraZeneca at saka Sinovac. Homologous meaning the same two vaccines, pagkatapos same po yung third vaccine. Yung pong Sputnik, nag-apply po siya ng amendment sa kanyang emergency use authorization to be used as a homologous additional dose, same vaccine, at saka to be used as a heterologous booster. Ibig po sabihin ay gagamitin siya bilang booster sa mga tao na nakatanggap ng ibang bakuna ng nauna na during the primary series nila. At ang Department of Health po ay sumulat din sa FDA para po aralin yung mga iba-iba pong combination ng mga booster na gagamitin as an additional vaccine kahit po iba yung ginamit po na first 2 doses or heterologous vaccines. So ito po ay inaral natin, tiningnan din po natin ang mga desisyon at ginagawa po ng mga counterpart ng FDA sa ibang bansa katulad ng sa US at saka po yung European Medicine Agency, tiningnan din po natin ang WHO at yung vaccine experts din po natin, inaral ang ebidensya na mayroon tayo sa panahong ito. Next slide please. So ito po yung na-approve natin ngayong araw na ito para maggamit ng additional vaccination. Ibig po sabihin magdagdag na dose aside after the makomplete po yung primary series na 1 or 2 dose. Yung pong Pfizer ay na-approve natin as a homologous additional third dose. Ibig po sabihin kapag nakadalawang Pfizer, after 6 months, maaari pong magbigay ng isa pa. Yung AstraZeneca ay approved din po as a homologous third dose. Ganon din po ang Sinovac. Ang Sputnik Light po, ito po yung single dose na Sputnik, ay na-approve natin as an heterologous booster. Ibig po sabihin, maaari po siyang ibigay na pangatlong dose sa mga pasyente na katanggap ng ibang bakuna. Yun din naman pong Department of Health ay na marami rin po tayong inaral doon sa mga combination and marami pong combination ng heterologous vaccine combinations na in-approve po natin na maaaring gamitin ng Department of Health starting po ngayong linggo na ito. Next slide please. So, ito pong ating pagbibigay ng additional dose at this time ay inaaprubahan po natin doon sa mga pasyente who are at high risk of getting COVID, especially yung mga high risk po of getting COVID and getting severe COVID at maaari pong mamatay sa COVID. So unang-una po na population group na pinapayagan natin na bigyan ng additional dose ay yung healthcare professionals and workers who are 18 years and older with frequent exposure to SARS-CoV. Ibig sabihin, ito po yung mga frontliners natin, mga nagtatrabaho po sa mga ospital na nag-aalaga ng mga pasyenteng may COVID. Pangalawa po, ito yung individuals who may fail to mount an adequate response to the primary series. Ibig sabihin, dahil mahina po yung kanilang immune response, maaaring kahit nakadalawang bakuna na sila, ay hindi nakaka-respond yung katawan nila ng enough para maprotektahan sila. Ito po ang mga senior citizen at yung mga patients, mga adult patients, diagnosed with immunocompromised conditions. So may listahan po ito ng sakit ng mga immunocompromised na meron po ang Department of Health. And pangatlo, persons aged 18 to 60, ito yung hindi pa po senior citizen, pero merong comorbidities that puts them at high risk of developing severe COVID-19 kung magka-COVID sila. So ito po yung tatlong priority group natin na maaari na pong bigyan itong additional dose.
At ito po ay meron naman pong listahan ang Department of Health dito. Nag-meeting na po kami kanina at alam naman nila kung sino ang mga pasyenteng maaari po nating unahin. Next slide please. So gusto lang po naming paalala and reiterate that sa pagtitingin po natin at sa pag-monitor po natin ng mga bakunahan, talagang nakikita po natin yung benefit ng vaccine, the protection it gives, it prevents illness at saka nakakabawas po ng pagkamatay from COVID-19 at mababa naman po yung ating adverse events na nare-report. Kaya nakikita na po natin sa ating continuous monitoring that the benefit of the vaccination definitely outweighs the risks and that it is an effective and critical tool in controlling the pandemic. Nakita naman po natin talaga ang kanyang silbi ngayon pong panahon ng pandemic. Next slide please. And lastly, gusto lang din namin pong paalala, of course, na yung boosters, i-consider lang naman natin when a significant proportion of eligible individuals have been vaccinated. Katulad po kanina, nakipag-meeting po ako sa Department of Health at uunahin nga po nila yung mga health workers at pagkatapos naman doon, at sabi po nila, ready na po silang magbigay ng additional dose sa mga health workers as early as Wednesday. Bukas po ay magsiset up at magdi-distribute po ng mga bakuna and as early as Wednesday, maaari na pong magbigay sa mga health workers. Pagkatapos po noon, yun naman mga senior citizen, nauunahin po dun sa mga lugar na matataas na rin ng coverage. Katulad po halimbawa ng Metro Manila at saka yung mga syudad na lumalagpas 70-80% na rin ng coverage. And of course, sir, syempre po talagang itong mga bakuna to, we get new data every week, every month. And as the data comes in, ituloy-tuloy naman po nating inaaral ito at i-evaluate, and the recommendations of course may continue to change as more data becomes available. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Dr. Domingo. We go now to the last speaker for tonight, Secretary Carlo Nograles. Maayong adlaw, Mr. President, Senator Bongo, ES Villaldea at mga kaubanan nato sa gabinete, mga kababayan. Patuloy ko lang po yung notable accomplishments ng mga tanggapan at mga ahensya na nasa ilalim po ng inyong opisina. Isa na po dyan yung Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA na alam po natin ay under the Office of the President. Of course, itong PDEA ay created by virtue of Republic Act 9165 or yung Comprehensive Dangerous Drugs Act ng 2002. Can you put up my slides, please? Thank you. Ang slides po. Slides lang muna po. Kabilang po sa trabaho siyempre ng PDEA, yung effective implementation ng National Drug Control Strategy formulated ng ating Dangerous Drugs Board. Alam po natin na kabilang po rin dito yung enforcement ng Batas, Republic Act 9165 laban sa dangerous drugs or itong mga controlled precursors at essential chemicals. Kabilang na rin po yung pag-arrest, apprehend, search, seize, confiscate mga effects or proceeds ng krimen ng paglabag sa Dangerous Drugs Act, pagsampa ng kaso, prosecution ng mga criminal at civil cases for violation of all laws on dangerous drugs. At kabahagi din po yung pag-establish at maintain ng National Drug Intelligence System, an efficient special enforcement unit, at ang pag-undertake ng National Campaign for Drug Prevention and Control Programs. Tingnan po natin yung accomplishment report ng PDEA. Ayon po sa kanilang mga reports ay 24,901 anti-illegal drug operations na po yung conducted as of August 31, 2021. At ang malaking bahagi po dito at accomplishment yung pagda-drug free or drug clear. Certified na drug clear na po ang 1,714 barangays nationwide sa pamamagitan ng kanilang barangay drug clearing program. Next slide.
At sa drug clearing ops po, walang palakasan dito, Mr. President. Kahit government workers na involved dito ay talagang lalo na higit kung ikaw po ay nasa gobyerno, lalong hahabulin po. At kita nyo naman dito sa accomplishment report ng PIDEA, noong year 2020, 185 government workers na sangkot sa droga ay arestado, at itong 2021 as of August ay 88 government workers, kabilang ang elected officials, uniformed personnel at mga government employees na sangkot sa droga ay naaresto na po. Next slide. At pagdating naman sa drug personalities arrested, ito yung sinasabi nilang big fish na hinahanap po ng ibang mga nagtatanong. Kita po natin na 2,277 high-value targets arrested as of August 31, 2021. Ito po yung mga target listed suspects, mga drug den maintainers, drug group leaders, nasa wanted list, armed group members, mga prominenteng personalidad sa mga operations na tinuturing natin na high impact. 34,507 drug personalities po arrested. Ang high value targets po 2,277. Ito po yung mga tinuturing natin na mga big fish, Mr. President. Next slide. Siyempre, may mga kabataan tayo na mga rescued. In 2020, 678 children involved in illegal drug activities rescued during anti-drug operations. 411 naman po as of August 31, 2021. Isang halimbawa ng ating pagre-rescue ng mga kabataan ay itong project na Sagip Batang Solvent. Ito po yung ginagawa natin para ma-rescue yung mga nabibiktima ng mga street children na sniffers ng solvent po. Meron po tayong ginawa ng mga facilities para ma-reform at rehabilitate itong mga rescued street children po natin sa pamamagitan ng education, talent and skills development, dual training, counseling, values formation, livelihood and entrepreneurship, kabilang na po dyan. Yung ginagawa nating Sagip Batang Solvent, meron din tayong naging Memorandum of Understanding kasama po yung Quezon City Government, Local Government Unit. Pirmado ito noong March 2019 pa, at ire-replicate po natin ito sa iba't ibang mga syudad at municipalities all over the country. Kabilang ang pagbigay ng home life skills, education through alternative learning system, medical health and dental services. Mga 108 reached out na po ang natulungan natin dyan. Yung pinakabata ay 9 years old hanggang 17 years old. Ang mga solvent users dati na na-reform na po natin sa pamamagitan ng intervention program na ito. Next slide. Kahit meron tayong kinakaharap na pandemya, Mr. President, patuloy pa rin yung mga operations na ginagawa ng PIDEA. Napakalaking bahagi po ng tagumpay ng PIDEA ay mula sa mga social media platforms tulad ng PIDEA's Isumbong Mo Kay Wilkins. Malaking bahagi po kasi dito yung pagte-text ng ating mga kababayan at paggamit ng social media para ma-alert ang PIDEA sa mga illegal drug activities na nangyayari sa kanilang mga barangay. Meron po tayong mga naging successful operations nationwide dahil po sa pakikipagtulungan sa atin ng ating mga kababayan gamit yung FB page or Facebook page ng PIDEA. Na-launch po natin ito ng PIDEA noong June of 2020 sa kasagsagan po ng COVID. Hindi po tumitigil ang laban ng PIDEA kontra droga. Next slide. At dito po, kahit na nasa pandemya po tayo, makita yung accomplishment ng PIDEA sa pag-seize ng mga illegal drugs. Noong 2020, kilogram ng shabu po ang na-seize natin, 2,196 kilograms po. Noong 2020, 42,794
pieces of ecstasy seized through PIDEA operations at marijuana dried leaves seized ay 1,388 kilograms worth. Noong 2021, as of August 31, 826 kilograms ng shabu, 43,687 pieces ng ecstasy pills at 3,308 kilograms ng dried marijuana leaves ang na-seize po ng PIDEA as of August 31. Next slide. At syempre, patuloy yung pag-dismantle po natin ng mga drug dens at mga clandestine laboratories. As of August 31, 196 dismantled clandestine laboratories and drug dens. 195 po dyan ay drug dens. Noong 2020 naman ay 188 drug dens dismantled, 2 clandestine laboratories dismantled noong year 2020. Hindi pa po tapos ang 2021, inaasahan natin na may mga operations pang gagawin ang PIDEA tungkol po dito. And finally, Mr. President, yung sa reformation program po natin, meron po tayong bagong 87 balay silangan. Ito po yung Balay Silangan Reformation Program natin. Intervention natin to para sa mga small-time drug offenders na hindi naman po users or drug dependents. So reformatory in nature tayo dito. Alternative intervention ito para sa mga drug. Ito po ay para sa mga small-time drug personalities na voluntarily nag-surrender or nag-plea bargain or completely serve their sentence. Bina-background investigation muna natin sila bago natin tanggapin. Meron po tayong ginagawa na continuing education, health awareness, psychological, spiritual, physical activities, counseling, moral recovery, values formation, personal and life skills, livelihood, and skills training programs para ma-reform po sila. We formally adopted this, Mr. President, noong January of 2018. Ito po yung ating humanitarian alternative para sa mga, again, small-time drug offenders na hindi drug users at hindi drug dependents. So nabibigyan natin ng pagkakataon na ma-reform sila without deprivation of liberty. Patuloy ang pagserbisyo publiko po ng PIDEA, Mr. President, mahalaga na mapanatiling ligtas laban sa illegal drugs ang lahat ng mga pamayanan sa buong bansa. Ang pagpapaigting ng anti-illegal drug operations at drug-free Philippines programs, kakibat ang reformation programs natin, at ang maayos na pagpapatupad ng batas ay patunay na firm commitment ang administration ninyo sa public safety and security and a drug-free society. At patuloy ang pagtigil natin na pumasok ang illegal na droga sa ating bansa. Hindi pababayaan na mas maraming buhay at pamilyang masira dahil sa droga. Kung kaya tamang impormasyon, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan ng ating mga kababayan at ng ating mga komunidad laban sa droga ay patuloy nating pinalalakas. Meron pong hinandang video ang PIDEA, Mr. President. Panoorin po natin ito. The Philippine Drug Enforcement Agency is a law enforcement and regulatory agency created through Republic Act 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. PIDEA is responsible for the efficient enforcement of the country's anti-drug law. PIDEA envisions that by 2030, the country will have drug-resistant and self-policing communities. In delivering its mandates, PIDEA upholds the values of professional, dynamic, excellence-driven, and accountable. PIDEA commits to champion the reduction of drug affectation in the country through the implementation of the Barangay Drug Clearing Program, or BDCP, integrating therein supply reduction and demand reduction strategies.
The Barangay Drug Clearing Program is the main strategic framework of the anti-illegal drug campaign that aims to clear and free the 42,045 barangays of the country. Under the supply reduction arm, PIDEA conducts anti-illegal drug operations to disrupt the supply chain of illegal drugs. PIDEA focuses on arrest of high-value targets on the buy players in the illegal drugs trade and on conducting high-impact operations such as dismantling of clandestine laboratories, marijuana eradication, and interdiction operations. Under demand reduction, PIDEA conducts advocacy activities for different audiences. Multimedia efforts of the agency have been in the forefront of the advocacy campaign of PIDEA, reaching more Filipinos from all parts of the country. The PIDEA, in its 19 years of existence, has proven to be a competent and credible agency in the fight against illegal drugs. With its determination, PIDEA gears towards a drug-cleared Philippines. Maraming salamat po. Palagi na akong Thank you, Secretary Nograles. At the same time, now the acting spokesman of the government wala naman siguro itong si Wilkins, yung head ng ano ngayon, he earned his spurs sa pagka ano niya, PIDEA in Davao. At he's a very industrious worker, claiming so many achievements during the time that he was assigned in Davao City. Marunong at very honest worker of government. So yun mga kababayan ko ang na i-present namin sa inyo ngayong araw na to o gabi to o tanghali sa mga trabaho namin. And we would continue to keep you posted of what we are doing, especially in the matter of the spending of money. So gusto ko na malaman ninyo, and if you think that there is something not really, ba't tawag nito, hindi na masyado tama, you can call our attention and we will re-examine and correct the mistake and come up with the explanation. So ito na lang ang para ngayon at maraming salamat sa pagtangkilig, is this the word, sa programang ito. Until the next program. Salamat po.